Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Pam. And our voice actor here... Redel. Yes. And as promised, tayo po ay laging may kayanggao of the day. Sino na naman yan? At siya ay walang iba kundi si... Sabi ni Tony, Baby Imelda, Jonyo, Baby Imelda? Grabe, sobrang napahanga mo ako sa voice acting mo, Miss Jem. Hello nga po pala sa inyong dalawa ng co-voice actor mo na si Sir Random na super cute. At totoo pala sinabi ni Sir J na gwapo nga Sir Random. Sinabi niya yun? Napanood at napakinggan ko ang yung isang story nyo na binigyang buhay ninyo. Yan, bumisita at inayos ko ang kubo ng kababata kong aswang. Ayun yung title. Grabe, ang galing mo, Miss Jem, mag-acting at tila totoong naiyak ka habang nagvo-voice acting. Super lodi na kita, yan. Naway marami ka pang mai-upload na horror love story at naway dumami pa ang maging tagapakinig at tagapanood nyo ni Sir Randall. More power! Ayan. Yes. Tagasaan naman sa mundo ko yan. Maraming salamat. Tanda niya pa yung title ng story. Oo. Yun yata yung araw Copy-paste na obliga siyang patayin yung tatay. So, Baka, oo, yun nga. yun yung tumatak sa kanya. Maraming salamat sa Baby Imelda. pag-appreciate Yeah. sa aming talent at sa aming channel. At sa kagwapuhan ni Rendel. Uy, sinabi ba yun? Oo. Maraming salamat. At ayun na nga mga kayangga. Huwag na nating patagalin pa. Dahil ito na ang istorya natin ngayong araw. Kaya naman kumapit na humandang kiligin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Sabi nila, hindi mo mapipili kung saan ka ipapanganak. Pero mapipili mo kung ano ang gusto mong maging. May mga taong maswerteng lumaki na parang ang daming ilaw sa paligid. Maingay, masaya, at parang laging may bukas na pinto sa kanila. Pero meron ding sanay nasa dilim at tahimik, na kung minsan sa gitna ng kadiliman, hindi mo na rin alam kung tama pa bang manatili o nasanay ka na lang na magtiis. Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng nakikinig. Hindi ko po akalain na darating ang araw na ikukwento ko ang buhay ko. Pero siguro may mga kwento talagang hindi dapat mabaon sa nakaraan. Ako nga pala si Leo, at ito ang kwento kung paano ko nakilala ang babaeng nagbago ng buhay ko. Kuya, ayoko dito, kuya. Ala. Pagod na ako eh. Sobrang pagod na ako, kuya. Matatapos na rin naman na ito pag umalis na tayo ngayon, di ba? Kuya. Hindi ako sigurado kung anong naghihintay sa atin sa labas. Hindi ko nga alam kung saan tayo pupunta, pupulutin bukas eh. Hindi ko rin alam kung mabubuhay ba tayo ng matagal kapag umalis tayo dito. Ang alam ko lang magiging masaya tayo. Hindi naman ako humiling na maging aswang eh. Pero simula nung bata pa ako, parang lahat na lang ng gusto ko mali. Hindi mali ang mga gusto mo. Pero ganun yung pinaparamdam nila. Bata pa lang ako pero parang nakakulong na kaagad ako. Napakaraming bawal. Gusto ko lang naman makipaglaro sa ibang bata. Gusto ko makapunta sa fiesta na hindi nagtatago. Gusto ko magkaroon ng kaibigan na hindi ako titingnan na parang halimaw. Tama na, sige na, naiintindihan kita tala. Tana. Ay, Masama ba yun, kuya? hindi, walang masama doon. Alam na alam ko yung ganyan dahil lahat ng nararamdaman ko dati, ganyan din nung bata pa ako. Eh, bakit parang kasalanan palagi? Dahil sa pamilya natin, hindi mo kasalanan at kahit kailan hindi mo naging mali. Nasa maling lugar lang tayo. Pag nakatakas ba tayo, kuya? Pwede na ba akong maging normal? Pwede. Talaga? Huwag ka mag-alala. Pag nakaalis tayo dito, magsisimula tayo ulit ha. Nang hindi na natin kailangan magtago, kuya. Oo, at tayo lang ha. Malayo sa kanila. Promise, kuya, di mo ko iiwan. Oo, ba't naman kita iiwan? Kapatid kita. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ang buhay mo. Buhay natin. Yay! Salamat, kuya. Paparating na siya. Huh?
Hinahanap niya tayo. At saan naman kayo pupunta? Sumagot kayo! Tatay, Bakit nakaimpake na mga gamit ninyo at saan kayo pupunta? Tala, tara na. Umalis na tayo bago pa tayo mamatay dito. tara na kuya. Utang na loob, Leo! Ilang taon kitang pinaghirapang palakihin, pinakain, ginapang. At ano, itong isusukli mo? Bakit tay? Hiningi ko ba yun? Hindi ko hiniling na mabuhay ng ganito. Hindi ko gusto maranasan ni Tala ang lahat ng hirap na dinanas ko sa kamay mo. Ano? Ang hirap niyong piliin, tay. Ang hirap naman ng pamilyang to. Mag-iingat ka sa pananalita mo, Leo. Ako pa rin ang tatay mo, kung tatay kita. Sana alam mo nahihirapan na kami ng anak mo. Pagod na ako. Hindi kita pinalaking ganyan. Hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin naiintindihan kung bakit kailangan nating mabuhay ng ganito? Hindi tayo mga tao. Hindi tayo kagaya nila. Kung mananatili tayo mahina ay mauubos tayo. Kumpara sa'yo, pagiging halimaw ay sukatan ng lakas. Mas gugustuhin ko na lang maging mahina, tay. Kuya, tay, tama na po yan. Kaya nyo ba gustong umalis? Oo! Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Aalis kami dito. Malayo sa'yo at malayo sa impyernong to. Dahil lang gusto mo maging tao. Oo. Hindi ka tao, Leo. At hindi rin ako halimaw. Binulag ka na ng prinsipyo mo. Kung hindi ka makikinig sa akin ngayon, hindi lang ikaw ang mapapahamak. At ano, idadamay mo ba ang kapatid mo? Halika rito, Tala. Hindi ako papayag na lumaki si Tala sa ganito. Wala kang karapatan magdesisyon para sa kanya. Tama na po. Tumahimik ka, bata ka. Ayoko po din. Ano ba, Tala? Ano ba? Ayoko po maging katulad niya. Isa ka pang walang utang na loob. Huwag mo siyang sasaktan. At anong gagawin mo, Leo? Magpapakatatay? Ano karapatan mong diktahan ang dugot laman ko? Ako pa rin at tatay mo. Ang tatay ninyo. At sa tingin mo, hahayaan lang kita. Kahit pigilan mo kami, buo na ang loob ko. Tara na, Tala. Ano kuya? Leo! Bumalik na kayo! Hello kuya, nandiyan na sila. Malapit na sila. Bilisan mo. Hindi kayo makakatakas. Tuloy lang, Tala. Huwag kang titigil. Kuya. Ano? Yung bangin. Malapit na tayo sa bangin, kuya. Ang lalim ng bangin, kuya. Wala na tayo pupuntahan. Bilisan mo. Bumalik na kayo rito. Wala na kayong kawala. Hindi! Huling utos ko na ito. Sumuko na kayo. At bakit kami susuko? Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong to. Kung babalik kami, parang sinuko ko na lahat ng pangarap ko para kay Tala. Pakinig ka. Hindi kita pinalaking bobo para hindi mo maintindihan ito. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa bumalik. Kuya. Tala, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, kuya. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, kuya. Sige, bibilang ako ng 3. Pagsapit na 3, tatalo na tayo, ha? Sige, kuya. 1, 2, 3! Mga ayop! At sa gabing iyon, iniwan namin ang mundong kinagisnan namin. Hindi ko alam kung buhay pa ba kami. Hindi ko rin alam kung saan kami dadalhin ng ilog. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon ng buhay ko, malaya na kami. Gising na siya. Nasaan ako? Nay, tay. Si Tala, nasaan yung kapatid ko? Teka, sandali. Huwag ka muna gumalaw. Hindi pa magaling yung mga sugat mo eh. Sino ka? Ako si Maya. Maya? Ikaw, ano bang pangalan mo? Leo? Naku, pasensya na ha. Ito lang kasi yung nakayanan eh. Kinulang kasi kami ng benda at pamahid kaya mamaya pa magagamot yung ibang sugat mo ha. Pero nalinis na rin naman na yan. Masyado pa bang masakit? Medyo. Medyo? Sigurado ka? Oo, masakit. At least, di ba, nabawasan na. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, buti na lang buhay ka pa. Grabe din kasi yung mga sugat mo kanina eh. Alam mo, buti na lang hindi naman ganun kalalim. Malayo naman sa bituka kaya kayang-kaya mo yan. Si Tala, nasa rin yung kapatid ko. Huwag kang mag-alala, ligtas yung kapatid mo. Nasa siya? Nasa kabilang silid siya.
Kanina pa nga gising yun eh. Alam mo sa totoo lang, mas mahirap pa siyang bantayan kaysa sa'yo. Bakit naman? 3 beses na kasing sinubukan lumabas kahit may sugat pa siya. Dahil boring kasi dito. Kuya! Kuya, gising ka na! Oh, teka. Dahan-dahan, may sugat ka pa. Ikaw din naman eh. Ayos ka lang ba? Oo, kuya. Tingnan mo. Buhay pa nga ako kahit may ilang sugat ako. Buti naman. Akala ko hindi na kita makikita ulit, kuya. Alam mo namang hindi kita pababayaan, di ba? Alam ko. Ay, ikaw pala yung magandang babae na nagligtas sa amin. Grabe naman sa maganda. Tala, Ano yan, kuya? Totoo naman sinabi ko maganda siya. wala tayo sa atin. Baka pwedeng huwag ka masyado makulit. Kuya naman eh. Siya ba yung dahilan kung bakit parang tulala ka? Ano? Kanina kasi pagpasok ko, tulala ka lang sa ganda ni ate. Baka namamalik mata ka lang. Sus, kunwari ka pa. Titig na titig ka kaya sa kanya. Hindi nga, kulit talaga nito. Huwag mo na lang pansinin ng kapatid ko, Maya, ha? Si kuya, may crush kay ate. Aminin mo na. Ay nako, mukhang alas ka tong kapatid mo ah. Huwag mo na lang seryosohin ha. Alam mo naman ang mga bata makukulit. Hindi lang mahilig mga asar yan, eksperto talaga yan dyan. Salamat naman kung ganun. Hoy, hindi compliment yun. Tara to. Ganun ba? Hindi ko maintindihan kung bakit mas bumilis ang tibok ng puso ko ngayon kaysa noong tumalon kami ni Tala mula sa bangin. Nang gabing iyon, handa akong mamatay para lang makawala sa buhay na kinagisnan ko. Pero sa pagmulat ng mga mata ko, isang magandang dalaga, ang hindi ko kilala, ang bumungad sa akin. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang mas lalo akong kinabahan. Hindi dahil estranghera siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may tumingin sa akin na parang tao. Hindi parang halimaw, kundi normal na tao. Aba, gising na pala ang ating mga bisita eh. Opo, Nay. Halos kakagising nga lang po nila eh. Kamusta naman ba ang mga pakaramdam ninyo? Magandang araw po. Pabuti naman po. Ako nga po pala si Leo. Ay, mabuti naman. Kasi kung hindi, baka mahimatay sa pag-aalala itong anak ko. Ay, Diyos por santo. Kanina pa yan paikot-ikot dito kanina. Nay naman bakit totoo naman? Akala mo naman kakilala mo na sila kung makapag-alala ka na sobra. Ate Maya, ikaw ba talaga nag-alaga sa amin? Oo. Pero tinulungan naman ako nila nanay sa kanitate kaya... alam mo yun, konting oras ko lang kayong nabantayan. Kaunti raw. Bakit po? Ay susi, buong gabi kasi yan halos hindi makakatulog pagbabantay sa inyo. Nay! Buong gabi? Hindi naman buong gabi yun, Nay. Grabe ka naman. Natulog naman ako kahit paano, no? Hindi nga raw eh. Sino ba ang paulit-ulit na nagpapalit ng bimpo sa noon nito ni Leo? Huh? Ay, ito pa nakakaya. Kuya, mukhang special ka dito kay ate ah. Uy, tumigil ka nga, Tala. May gayata rito. Ako, na pala yung ama mong laging galit. Atay, gising na nga po pala sila oh. Kumusta na kayo? Ayos naman po ako. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Walang anuman. Hindi po kasi lahat ng tao basta-basta tumutulong lalo na kapag hindi ka kilala. Kapag may nakita kang nalulunod sa ilog, di ba dapat tinutulungan mo siya kahit na hindi mo siya kakilala? Tama. Ililigtas mo muna bago ka magtanong. Kaysa naman hayaan na lang namin kayo dun sa ilog. Buti na nga lang kami ang unang nakakita sa inyo. Ay, Diyos ko. Mabuti na lang talaga na agapan ka agad ang mga sugat ninyo. Buti na lang po talaga kayo po'y nakakita sa amin. Salamat po ah. Walang anuman, iya. Oh, Leo, may problema ba ha? Oo, wala naman po. Parang sobrang lungkot mo kasi. May mga naalala lang po ako. Tungkol saan naman? Nay, mamaya na ho, ha?
Mukhang kailangan pa nila magpahinga at magpagaling kaysa tanungin po natin. Ay, hindi. Ayos lang ako. Ang totoo po kasi niyan. Demonyo po kasi ang tatay namin. Uy, Tala. Totoo naman, kuya. Ako wala ako sa posisyon para magsalita tungkol sa kanila ha. At sa sitwasyon ninyo. Lalo na hindi rin biro yung dinanas ninyo. Basta sa ngayon, magpahinga muna kayo at magpagaling ha. Saka na natin pag-usapan kung anong susunod ninyong gagawin. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo. Salamat po, Ate Maya. May naliligaw na ba sa'yo? Uy, Tala. Ito talaga, oh. Wala pa sa ngayon. Talaga? Bakit? Sobrang ganda mo kaya, ate. Hindi ko alam eh. Saka wala pa naman sa isip ko yung bagay na ganyan. Darating din naman ako doon. Masyado kasing pahika nitong anak ko. Ay, nako, ewan ko ba. Nay naman eh. Bakit? Totoo naman ah. Bakit? Ano po bang gusto mo sa lalaki, ate? Di ko pa alam sa ngayon eh. Hindi raw alam. Alam mo. Nay naman eh, tama na. Nakakaya sa mga bisita natin oh. Basta, dapat mabait. Ayan, kuya. Tandaan mo yun, Dapat daw mabait. Tapos masipag. Masipag. Tapos, At marunong mag-alaga. saktong-sakto. At higit sa lahat, hindi mayabang. Naku, kuya. Pasadong-pasado ka pala eh. Tagtanan mo nga ako, Tala. Tama na yan. Nakakaya na. Bakit ba? Totoo naman Mabait ka. Tama na, Tala. Ano pa? Uy. Marunong ka mag-alaga, kuya, Uy, di ba? tigilan mo na yan. Tapos Ano di ka ka ba? nababang. Uy. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo, panigurado naman nagbibiro lang yan. Sa totoo lang dapat hindi naman laging seryoso sa buhay. Tama. Ito po kasi si kuya, lagi pong hindi mabiro, pikon. Parang asawa ko pala yan eh. Oh, nananahimik ako dito Baka pwedeng wag nyo naman ako idamay dyan. Yan nga, diba? Pikon. O siya, maiwan na muna namin kayo ha. Bibili lang muna kami ng panghulam natin sa labas. Hatiran na lang namin kayo ng pagkain mamaya ha. Sige po. Kahit nahihiya at bahagyang nainis sa mga pangaasar ni Tala, pakiramdam ko ay kung anong bagay na matagal nang nawawala sa buhay ko ang unti-unting bumabalik. Hindi ko alam kung kailan ako huling nakarinig ng komportableng pamilya. Hindi ko rin matandaan kung kailan ako huling nakakita ng isang ama na hindi gumagamit ng pananakot para masunod siya. At lalong hindi ko alam kung bakit kahit hindi pa ako tumatagal sa bahay nila, nahihirapan na kaagad akong umalis. Baka nga dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, nahanap ko na ang lugar na hindi ko kailangang katakutan. Pasensya na kayo kay nanay ha. Kahit medyo matanda na yun, mapang-asar pa rin yun sa akin eh. Nadamay ka lang talaga kanina. Ayos lang. Mas gusto ko nga yun eh. Ha? Bakit naman? Kasi masaya. Bakit hindi ba masaya sa inyo? Hindi gana. Ay, ganun ba? Pasensya na, mukhang napapasobra ako ng tanong. Hindi. Siguro, hindi lang siguro ako sanay. Lalo na sa mga taong mabait. Hindi kasi ako lumaki sa ganong klaseng mga tao sa paligid ko eh. Mas nasanay ako siguro na paligiran ang may mga galit sa mundo. Yung lagi may sumisikaw sa bahay. Ganon? Alam mo, minsan, may mga tao talaga nasasaktan ng sobra kaya nahihirapan na silang maniwala eh. Kapag may gumawa ng mabuti para sa kanila. Sa tingin mo, ganun ba ako? Hindi ko alam. Nagbase lang naman ako sa pagkakasabi mo eh. Ikaw? Ako? Bakit mo kami tinulungan? Hindi ko rin alam. Siguro kasi nung nakita ko kayo sa ilog, parang may nagsabi lang sa akin na huwag ko kayong pabayaan, saka parang malungkot ka kasi, kahit wala kang malay. Talaga? Paano mo naman nasabi? At bakit?
Ewan ko. Basta naramdaman ko na lang na pagkatingin ko sa'yo. Kahit pa nakapikit ka, halatang malungkot ka. Hindi ko maitatanggihan. Siguro, tama ka nga. Ay, nakita mo yon? May itim na ibon, no? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyan? Hindi naman. Maraming beses na rin ako nakakita ng ibon, lalo na kapag itim. Sadyang ngayon lang siguro may tumuka sa bintana para kumatok ng ganyan. Ay, bakit kayo? Akala ko, sapat na ang ilang sandali sa loob ng bahay ni Namaya para sabihin kong ligtas na kami. Pero sa pagdapo ng ibon sa bintana, parang biglang bumalik lahat ng takot na pilit ko nang tinatakasan. Sapat na ang isang tingin lang sa marka sa paa nito para masabing hindi lang ito ordinaryong ibon. At sa sandaling iyon, habang nakatingin si Maya sa ibon, isang bagay ang malinaw sa isip ko. Hinahanap pa rin nila kami. Matagal akong hindi nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Dahil ang totoo, may isa pang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. At sa pagkakataong iyon, mas nakakakaba. Kuya, kuya, kaya mo bang bumangon? Oh, Hindi mo naman daw kailangan kumilos, Pay. Baka raw lalong lumala yung sugat ko, sabi ni Aling Celia. hindi naman gaano kalala. Hindi raw. Kahapon nga halos hindi ka makatayo ng diretso eh. Nakakalakad na ako ngayon. Huwag mo na akong alalahanin dyan. Oo nga. Kaso mukha ka pa rin natalo sa 10 bugbugan. Napakagaling mo talagang mga sarano. Syempre, mana lang sa'yo. Ay, mas lalong hindi totoo yun, oh. Kunwari ka pa. Oh, naku, masakit pa ba, kuya? Konti na lang. Mga galos na lang ang problema dito. Ay, salamat naman. Akala ko talaga nung tumalon tayo sa bangin, katapusan na natin eh. Alam mo, ang mahalaga, nakawala na tayo. Hindi na natin kailangan magtago sa sarili nating bahay. Pero huwag tayo masyadong pakampante. Dahil hindi pa rin naman tayo ligtas. Dahil ba dun sa ibong nakita mo? Oo, dahil nga doon. Sa tingin mo, kuya, nakita talaga nila tayo? Hindi ko alam eh. Pero hindi pa rin tayo pwede magkamali. Lalo na ngayon na alam natin kung ano pa ang pwede mangyari. Kuya, tatakot tuloy ako. Hindi naman yan mawawala eh. Kailangan mo lang talaga masanay. Pwede ba akong pumasok? Maya, Ate Maya, Magandang umaga. magandang umaga, Maya. kuya, umiti ka naman. Para kang may utang dyan na nalugi. Naku naman, ito talaga oh. Tumigil ka nga muna. Magang umaga oh. Si Tala talaga, oo. Ay, nga pala. Kamusta ng pakiramdam ninyo? Mas mabuti na kaysa kahapon. Mabuti naman kung ganun. Nag-aalala kasi ako na baka bumuka ulit yung sugat mo kung pipilitin mong kumilos eh. Ay naku, Ate Maya, sinabi ko na nga yun sa kanya na magpahinga muna. Pero napakatigas talaga ng ulo ni kuya. Uy, yan ka na naman sa mga asar mo sa akin ha. O bakit? Totoo naman ah. Kanina mo pag gustong tumayo kahit kakagising mo pa lang. Ay, nako. Alam mo, makinig ka na lang sa kapatid mong si Tala. Nagkampiyan pa talaga kayo ha. Siyempre, parehas kami maganda eh. Ate Maya, Bakit? mas maganda ka pala kapag nakatawa ka, no? Uy, Tala, ikaw talaga. O bakit? Ito matigil dyan. Salamat, Tala ah. Nahihiya ka pa rin ba kay Ate Maya, kuya? Bakit naman ako mahiya? Ay, nako. Ikaw talaga, Tala ah. Mukhang hindi ka talaga patatahimikan itong kapatid mo, Leo, no? Ganyan talaga yan. Araw-araw ko ang problema yung pang-asar niya eh. At araw-araw ka rin namang asertalo. Ay, nako. Tama na nga yung asaran nyo. Leo, kung kaya mo na maglakad, gusto mo bang ipakita ko sa iyo yung paligid? Sige, kung hindi abala sa'yo. Walang problema, no? Baka kasi mabagot ka dito sa loob eh. Ay, sama po ako ha. Syempre naman. Sa totoo lang, gusto ko rin kasing may makausap habang gumagawa ako ng mga gawain. Tara na po. Wow! Ang laki pala ng bakuran niyo, Ate Maya. Oo nga. Ay, hindi naman masyado.
Teka, kayo lang ba yung nag-aasikaso ng lahat ng mga ito? Kadalasan oo. Hindi ba mahirap? Syempre mahirap. Pero wala namang magbabago kung lagi kong iisipin mahirap at nahihirapan kami, di ba? Minsan kasi, hindi mo naman kontrolado kung gaano kahirap ang buhay eh. Pero, kontrolado mo kung paano mo haharapin yun, di ba? Sa bagay, tama ka. Siguro dahil wala rin naman tayong choice na tumigil, no? Napansin ko, mas mahirap nga naman ang buhay kapag wala kang ginagawa. Oo, kaya kahit mahirap, tuloy lang. Kaya ba gusto mong magtayo ng tindahan, Ate Maya? Nabanggit kasi sa akin ni Aling Ciela yung tungkol dun eh. Nasabi pala ni nanay. Oo, gusto ko. Tindahan? Matagal ko ng pangarap yun eh. Anong klaseng tindahan, ate? Maliit na tindahan lang muna. May pagtitinda ng bigas, delata, kape, asukal. Yung alam mo na, simpleng sari-sari store lang muna. Para ba makatulong sa pamilya mo? Siyempre naman. Hindi naman kasi habang buhay malakas si tatay para magbabad sa bukid. At siyempre habang tumatanda ako, mas gusto kong makatulong sa kanila. Alam mo, maswerte sila sa'yo. Ha? Bakit naman? Wala, ang ibig ko sabihin, bira lang ako makakita ng taong ganun mag-isip. Paano ba dapat mag-isip? Marami kasing tao ang gustong umalis kapag mahirap ang buhay na nila. Gusto ko rin namang umalis minsan eh. Talaga? Pero gusto mo pa rin manatili kahit ganun? Hindi dahil gusto kong manatili dito habang buhay Sadyang minsan gusto kong umalis para matuto. Para makakita naman ng ibang lugar. Para magkaroon ng mas maraming pagkakataon. At pagkatapos naman, Pagkatapos babalik ako. Kasi narito yung pamilya ko eh. Kasi alam mo, minsan iniisip ng ibang tao na yung pangarap ay tungkol sa paglayo. bakit hindi ba? Minsan kasi hindi. Kasi minsan ang pangarap ay magkaroon ng dahilan para bumalik. Hindi ko alam kung bakit tumatak sa isip ko ang sinabi niyang yon. Siguro dahil buong buhay ko, ang alam ko lang ay tumakas. Pero si Maya, siya ang unang taong nakilala kong marunong mangarap nang hindi iniiwan ang kanyang pamilya. Mukhang nag-i-enjoy kayo dyan Mang Amadeo, Kumusta ang simpleng tour ninyo? masaya po. Ang dami nyo nga pong ginagawa rito. Kasi kailangan. Hindi po ba kayo napapagod? Nako, nakakapagod siyempre. Pero mas nakakapagod ang walang ginagawa. Kapag nagsasaka ka, matututo kang huwag umasa ng mabilisan. Bakit naman po? Kasi kahit gaano ka kasipag magtanim ngayon, hindi mo pa rin makikita ang bunga bukas. Araw-araw mo itong aalagaan. Araw-araw ka maghihintay. Paano po kung walang tumubo? May magtatanim ulit. Yan ang lagi niyang sinasabi. Dahil totoo naman. Kahit ilang beses nang nalugi, tay. Anak, alam mo kapag ka tumigil ka, siguradong wala kang aanihin. Pero kapag sumubo ka ulit, may pag-asa, hindi ba? Hindi ko alam kung bakit, pero parang bawat salita ng pamilya nila ay may hugot. Siguro dahil lumaki ako sa mundong puro pananakot ang ginagamit para lamang sumunod. Sa bahay nila, puro pag-asa. At habang mas nakikilala ko sila, mas naiisip ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mundong pinanggalingan namin. Habang nakatingin si Maya sa akin na para bang wala lang ang sinabi niya, ako naman ang unang umiwas ng tingin. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang bagay akong mas kinakatakutan kaysa sa sarili kong angkan. At iyon ay ang posibilidad na baka unti-unti na nga mahulog ang loob ko kay Maya. Leo, Tala. Halika na nga kayo rito. Tulungan niyo ako magluto saglit, ha? Sige po, ako po yung assistant cook nyo. Sige, ako naman po, ano pong gagawin ko? Aba, seryoso si Leo ngayon, ha? Sige. Ikaw na mag-iwan ng bawang dyan, ha? Sige po. Aray!
Ano nangyari? Wala po, nadulas lang. Kuya, bakit parang... Nako, bakit namumutla ka? Ay, bumuka ba yung sugat mo? Hindi, ayos lang po ako. Hindi po. Ayos lang po ako. Sigurado ka ha? Wag ka na nga lang munang tumulong sa akin sa paghihiwa. Hindi po pa kaya. Nandito naman si Tala. Ay, hindi po. Baka pwedeng ilayon nyo rin po kay Tala yung asin at iba pang mga pampalasa. Baka papakin po niya eh. Dati po kasi halos magkasakit na yun sa bato eh. Ay, ganun ba? Ay naku, sige. Ako na lang muna rito. Magpahinga na muna kayo doon ha. Pasensya na, akala ko'y kaya nyo na hiwain ko na lamang tong mag-isa. Aray, Diyos ko, ang sakit. Ano ba ito? Aling Celia, ano po nangyari? Nasugatan po kayo? Ay, ayos lang. Maliit lang naman to, malayo sa bituka. Sandali nga. Iwan ko muna kayo rito ha. Kukuha lang ako ng pamahid doon sa kwarto. Tuko, Tala, tumingin ka sa akin. kuya, Lumayo ka na muna dito sa kusina. Ngayon na, bilisan mo. Bago pa bumalik si Aling Celia. pero... Ngayon na. Teka, nasaan na si Tala? Lumabas po muna. Mukhang natakot po sa dugo ninyo. Mahina po kasi yung bituka nung pagdating sa mga ganong sugat eh. Ay, ganun ba? Naku, pasensya na ha. Hayaan mo sa susunod, mas magiging maingat na lang ako. O siya, magpahinga ka na muna ron sa loob. Tatawagin ko na lamang kayo kapag nakahain na yung pagkain. Sige ba? Kuya, Oh, bakit gising ka pa? hindi ako makatulog eh. Bakit naman hindi? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Sigurado ka. Kuya, Ano yun? naaamoy mo pa rin ba? Anong naamoy mo? Yung tuko. Kanina nung nasugatan si Aling Celia habang nag-iiwan ng gulay. Ano ka ba? Tala. Huminto ka sa ganyan. Hindi tayo kagaya nila. Paulit-ulit mo yung sabihin sa sarili mo. Tinagawa ko naman yun, kuya, kanina pa eh. Tala, labanan mo yan. Hindi pa mawala, kuya. Gano'n na ba katagal itong nararamdaman mo? Simula kanina pa. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Siyempre, ayoko mag-alala ka, kuya. Naiintindihan naman kita, kaya lang, bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Pasensya na. Kuya, natatakot ako. Paano kung hindi ko na makontrol yung sarili ko? Paano kapag nalaman nila na aswang tayo? Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala. Nang gabing iyon, may ginawa akong bagay na ipinangako kong hindi ko nagagawin pa. Pero hindi para sa sarili ko, kundi para kay Tala. Dahil kung may isa man akong mas kinakatakutan, iyon ay ang makita siyang maging halimaw sa sarili niyang paningin. Ay, Amadeo, Bakit? parang may nawawala. Nawawala. Ano naman yon? Ay nako, ang bihira. Amadeo yung alaga nating baboy. Ano? Nawawala? Nay, ano ang nangyari? Ay naku, anak, hindi ko rin alam. Kagabi, kompleto pa yun ah. Teka, baka naman po nakawala lang. Ay naku, anak, sana nga. Leo, Ha? ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Bakit parang hindi? Oh, baka kulang lang po sa tulog si kuya. Ano kuya, nakatulog ka ba kagabi? Huwag niyo na ako isipin. Ha? Basta kailangan mo pang magpahinga, Leo, ha? Okay nga lang ako. Ikaw, Tay. Alam kong hindi ka okay pero ano ba sa tingin yung nangyari? Bakit nawala yung isa nating alaga? Hindi ko rin alam anak. Sana nga nakawala lang. Mahal pa naman sana ang baboy na yon. Kaya nga po eh. Bakit naman kaya nakawala lang yun? Ay naku. Pero wag na po muna natin pangunahan. Sana nga ganun ang nangyari anak. Buong araw kong iniwasan tingnan si Mang Amadeo.
at Aling Celia dahil sa aking konsensya. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang isa nilang alaga. Sa tradisyon naming mga aswang, iyon ang katumbas ng isang tao na siyang ginagawang alay upang kainin ng hilaw. Pero kahit na nilalamon na ako ng pagsisisi ko ngayon, para naman kay Tala ang ginawa ko. Mas mabuti na iyon kaysa naman may mangyari pang masama sa taong inosente. Leo? Ano yun, Maya? Kanina ka pa kasi tahimik dyan eh. May problema ba? Gano'n naman talaga ako. Palagi akong tahimik. Hindi kaya. Paano mo naman nasabi yun? Kasi nung una, oo medyo tahimik ka. Pero habang tumatagal napapansin kong nagsasalita ka na rin eh. Baka dahil sa madaldal ka lang. Ganun ba yun? Oo, kapag may madaldal, napipilitang sumagot ang mga tahimik. Uy, grabe ka naman sa akin. Joke lang. Pero alam mo, mas gusto kita kapag ganyan. Na? Na tumatawa. Doon lang naman kita nakakita ngumingiti eh. Sige, sabi mo yan eh. Pero alam mo, napansin ko lang ha. Napansin ko na parang lagi kang may gustong sabihin pero hindi mo magawa. Ano ba yun? Siguro may mga bagay lang talaga na hindi dapat sabihin pa. Lalo na kung makakasakit ito. Pero may mga bagay din naman kasi na hindi nakakasakit. O siguro, hindi ko lang alam kung ano man yung pinagdadaanan mo. Pero sana dumating yung panahon na hindi mo na kailangan dalhin mag-isa yan. At hindi mo na kailangang maging tahimik lang sa isang sulok. Hindi ko alam kung bakit, pero sa bawat pagkakataong kinakausap ako ni Maya, pakiramdam ko, mas lumalala ang problema ko. Dahil habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong natatakot na malaman niya kung ano talaga ako. At nang gabing iyon, akala ko maayos na ang lahat. Nakalampas na si Tala sa unang matinding pagnanasang kumain ng laman at dugo. Tahimik ang paligid. Mahimbing ang tulog ng pamilya ni Maya. Pero nagkakamali ako. Hindi. Hindi to pwede. Hindi pa. Kakayanin ko pa. Kanina ayos lang ako. Bakit ganito na naman? Hindi ito simpleng gutom. Hindi dito. Hindi sa bahay nila. Hindi habang nandito si Tala. At lalong hindi habang nandito si Maya. Ganito ang pakiramdam na ang hirap ay paliwanag sa mga normal na tao. Kapag kuruk-kutong aswang, hindi lang tiyan mo ang nagugutom, kundi buong pagkatao mo. Parang may isa pang nilalang sa loob mo na unti-unting nagigising at habang tumatagal, mas lumalakas ang boses nito. Mas malakas kaysa sa konsensya. Mas malakas kaysa sa takot. Habang naglalakad ako palayo sa bahay, nagsimula na naman ang pagbabago. Mas mabagal pero mas masakit. Parang may mga butong pilit inaayos ang sarili nilang hugis. Na para bang may mga ugat na unti-unting umiitim sa ilalim ng aking balat. Parang may malamig na tubig na dumadaloy sa bawat parte ng aking katawan. At kasabay nito, lumalakas ang aking pangamoy. Lumalakas din ang aking pandinig. Lumalakas ang bawat bagay na hindi dapat maramdaman ng tao. Bakit may mga dugo dito? Naamoy ko mga dugo. Sino gumawa nito? Sinong naglagay nito rito? Alam ko hindi ito aksidente. Walang basta-basta mag-iiwan nito dito. Hindi sa lugar na to at sa oras na ito. Wag. Hindi ko dapat ito tingnan. Hindi ko dapat ito nilalapitan. Sino yan? Sino na dyan? Alam ko may tao rito. Kung tao ka nga ba? Tay, Bakit? Natatakot ka na ba ngayon na nakikita mo ako? at bakit naman ako matatakot sa'yo? Bakit nga ba ikaw ang matatakot kayo kadugo kita? Nasaan ka? Magpakita ka ngayon sa akin! Hindi mo ako kailangang makita para kausapin, Leo. Ang mahalaga, naririnig mo ako. Wala akong oras sa mga laro mo. Utang na loob. Tayo magpakita ka na. Sinasayang mo ang oras mo sa maling tanong, Leo. Anong gusto mo? Gusto kong malaman
kung hanggang kailan ka magpapanggap. 2 gabi na kitang pinagmamasdan. Akala mo ba walang nakakaalam tungkol sa totoo mong pagkatao? Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo sa mga tao na sa paligid mo? 2 gabi na kitang nakikita paikot-ikot dito sa bakuran. Tumigil ka, tama na! Hindi pa tayo tapos, Leo. Magsisisi ka rin at hihingi ka ng tawad sa akin. Hindi ko narinig pang magsalita si tatay nang makita kong may lumipad na itim na ibon papalayo. Siguro nga ay siya iyon at nag-anyong ibon lamang gamit ang kanyang kapangyarihan. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng puno kasama ang nakahaing baboy. Pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Pero sa gabing iyon, hindi ako nanalo. Isang hakbang lang hanggang sa tuluyan kong nilapitan ang ipinagbabawal. Hindi ko na naisip kung tama pa ba o mali. Ang sumunod lang na naalala ko ay ang bigat ng gabing unti-unting lumulubog. Nay, tay. Bakit anak? May isa na namang baboy na nawawala. Diyos ko, hindi ba kayo nagtataka? Nagtataka rin naman ako, anak. Bakit parang hindi naman kayo nagulat? Ay anak, minsan kasi may mga bagay na hindi agad nasasagot. Pero 2 magkasunod na araw na yun, Nay. At parang wala kayong balak na maghanap. May mga bagay na mas mabuting obserbahan na muna natin. Tay, lalo mo lang akong pinapakabanyan eh. Kung magnanakaw yon, matagal na sana tayo ninakawan ng iba pang mga bagay. Kung hindi magnanakaw, ano yun? Hindi ko alam. Ay, Kuya, Mm. kumusta kayo ni Ate Maya? Ay, ayan na. O ano na naman? Kasi kuya, walang taon pa lang ako pero hindi naman ako bulag, no? Kapag si Ate Maya yung kausap mo, parang nawawala yung kalahati na utak mo. O, sinasabi mo na naman dyan, hindi totoo yan. Sus! Nung isang araw nga, tinanong ka niya kung gusto mo ng tubig. Pero 3 minuto kang nakatitig bago ka sumagot. Oh, di ba? Alam mo, kakaasar-asar mo sa akin. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mong ganyan. oh, nandyan pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. May problema ba? Meron ate. Di ba kuya? Wala. Pero parang meron eh. Naku, may sakit yata yan si kuya eh. Wala akong sakit, no? Kasi ate kapag nandyan ka, hindi siya makatingin ng diretso. Uy, hala. Ay, aalis na nga ako. Ay, nako. Napakakulit talaga ng kapatid mo, no? Oo. Pero kahit masiyahin siya, ikaw, mukha kang malungkot palagi. May iniisip lang. Ganito na lang, para hindi ka na malungkot. Samahan mo na lang kaya ako. Saan naman? Doon lang mamimitas ako ng dalandan. Ngayon? Bakit naman biglaan? Kasi mabigat yung basket eh. Baka hindi ko kayanin. Sige. Tara. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa bawat pagkakataong kasama ko si Maya, parang mas tahimik ang mundo. Parang pansamantalang nawawala lahat ng bagay na kinakatakutan ko. At iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Dahil nagsisimula na akong masanay sa pakiramdam na iyon. Dito tayo. Ang dami palang puno rito. Oo. Ito yung paboritong lugar ng tatay eh. Kapag marami siyang iniisip, dito siya pumupunta. Tahimik naman kasi dito. Hindi natin masisisi kung bakit. Oo. Minsan kapag tahimik ang paligid kasi, mas naririnig mo kung ano talaga yung gustong sabihin ng sarili mo. At kung anong ayaw mong marinig. Ay, nako. Wala ring takas sa'yo eh. Alam mo, napapansin ko, no? Parang sa isang taong bihirang lumabas, marami ka ring alam tungkol sa baryo na to. Hindi naman kailangang malayo yung marating para may matutunan, di ba? Sa bagay. Si tatay kasi nagturo nun sa akin.
Hawakan mo nga to. Sige ako na. Salamat. Medyo mabigat pala to, no? Kaya wala kang choice kundi tulungan ako dahil napakabigat niyan. Kaya huwag mo ako iwan ha. Sige. Hindi naman ako tatakas, no? Sigurado ka ha? Kasi minsan pakiramdam ko, kapag kaharap kita, parang gusto mo na kaagad na umalis. Oh, ba't parang malungkot ka na naman? Hindi. Hindi lang ako sanay na may mga taong nag-aalala sa akin. Ganun ba? Oo, teka lang. Maulog ka! Maya, Abot ko pa naman. ito na, nasalo na kita. Salamat ha. Leo, pwede mo na akong bitawan. Oo, sorry. Oo nga pala. Okay ka lang? Ayos lang ako. May itatanong pala ako. Ano ba yon? Kapag may taong malaki ang sekreto at natatakot siyang malaman yun ng mahalagang tao sa buhay niya, ano sa tingin mo gagawin niya? Sa tingin ko dapat sabihin niya. Nang ganun lang? Siyempre, hindi naman ganun-ganun lang. Matatakot muna siya, maiiyak. Saka magdadalawang isip. Kasi baka isipin niyang mawawala lahat sa kanya, di ba? Pero tingin ko naman kahit na anong mangyari, sasabihin niya pa rin. Dahil kung mahalaga talaga sa kanya yung isang tao, dapat alam niya kung sino ka talaga. At kung totoong mahal ka niya, hindi siya basta-basta mawawala sa'yo. Di ba? Paano kung umalis? Siguro masakit. Lalo na kung hindi niya matanggap. Mas lalong masakit. Mukhang nararanasan mo na yun, ha? Hindi pa. Pero kasi para sa akin, mas pinangahawakan ko kung gaano kahalaga sa akin yung tao kaysa sa pagkakamali niya. Alam mo, habang tumatagal, mas lalo kitang hinahangaan. Ha? Gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang una kong naiisip kapag kumigising ako. Ikaw rin ang huli kong iniisip bago matulog. At kapag may gusto akong ikwento, ikaw kagad ang iniisip ko. At kapag kasama kita, parang ayoko matapos ang araw. Alam mo ba kung gaano mo ako pinapakaba ngayon, ha? Ganun ba? No, pasensya naman. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya eh. Kasi gusto ko rin sabihin na nung una, naaawa lang talaga ako sa'yo. Tapos, syempre, nag-aalala na rin. Hanggang sa, ewan ko ba, pero parang hinahanap-hanap na rin kita. Kapag wala ka, parang may kulang. Kapag tahimik ka, gusto kong malaman kung bakit. Kapag naman nakangiti ka, hindi ko rin mapigilang mapangiti. Ibig sabihin, gusto mo rin ako, Maya? Nakakahiya mang aminin pero, oo, matagal ko nang gustong sabihin yun sa'yo. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Kung una niya akong inalakaan, initian, o nang araw-araw niya akong piniling pagkatiwalaan kahit na hindi niya ako lubos nakakilala. Basta ang alam ko lang, sa gitna ng mga pinagdaanan ko, si Maya ang naging isang bagay na sigurado ako. Doon ko naramdamang lumaban para sa mga bukas na hinihiling kong may makasama siya. Pero may mga tanong pa rin na hindi ako pinapatulog sa gabi. Simula nang makausap ko si tatay, paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, baka may pag-asang bumalik ulit siya at subukan muli ako. Kaya kahit mabigat ang isip ko, tahimik akong lumabas ng bahay at bumalik sa ilalim ng puno. Umaasang sa pagkakataong iyon ay makausap ko ulit siya. Pero iba ang aking nakita nang dumating ako doon. Alicelia, anong ginagawa mo rito? Ako nga, Leo. Bakit po? Anong Bakit? May iba ka bang inaasahan, ha? Wala naman po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na kung ano ka. Narinig ko ang lahat ng usapan ninyo ng tatay mo nung isang gabi. Leo, hindi ka nagkamaling mapadpad sa amin. Nasa akin ang susi para mawala ang sumpa ng aswang sa dugo mo. Ano? Hindi ko maintindihan. May kakayahan akong namana sa mga ninuno ko.
Yun ay ang gumamot ng sumpa sa pagiging aswang. Ginagamit ko lang ang kakayahang ito para gabayan ang mga aswang na gustong lumaban sa sarili nilang halimaw. Kaya ngayon, hindi kita tinataboy. Dahil gusto kong malaman kung handa ka bang piliin ang pagiging mabuting tao kahit dugong aswang ang angkan mo. At patutuloyin niyo pa rin kami dito. Hindi ba kayo natatakot sa amin? Hindi. At bakit naman ako matatakot? Nakita ko kaagad kung paano mo pinoprotektahan si Tala. Nakayakap ka sa kanya kahit wala kayong malay sa ilog. Ang tunay na halimaw, hindi nagsasakripisyo para sa iba. Kaya Leo, Po, hindi lahat ng aswang ay masama. At hindi lahat ng tao ay mabuti. May dahilan kung bakit nandito kayo. ano naman po yun? Para gumaling kayo. Dahil posible kayong manatili sa pagiging tao at makakawala na sa pagiging halimaw. Imposible na po siguro. Wala pong ganun. Meron. Dahil nangyari na. Ano? Kanino po? Kay Amadeo, ang asawa ko. Ano? Si Mang Amadeo? Oo, dati siyang aswang. Maya? Anak! Ano ka? Maya, Ay nako, narinig niya ang lahat. Maya, sandali! Pwede ba huwag mo na ako sundan? Pakinggan mo na muna ako. Ano pa bang papakinggan? Maya, please, makinig ka sa akin. Ano papakinggan ko? Na isa kang aswang, ha? Tapos alam pa pala ni nanay. Hindi ko. Ilang araw na itong alam nila nanay, ha? Hindi ko alam. Tapos ako lang yung walang kaalam-alam. Maya, huwag ka naman magalit, oh. At bakit hindi ako magagalit? Ano ba dapat yung mararamdaman ko? Araw-araw. Natatakot ako malaman mo at lumayo ka sa akin. Natatakot ako dumating ang araw na titignan mo ako kagaya ng pagtingin ng ibang tao sa amin. Leo, nagsinungaling ka pa rin eh. Pinabayaan mo ako mahulog yung loob ko sa'yo. Na alam ko, isa kang tao pero halimaw ka pala. Hindi ako nagsisinungaling tungkol sa nararamdaman ko sa'yo. Tama na. Iwanan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Maya! hindi ko na siya sinundan pa. Wala akong maisip na tamang salita dahil tama naman siya. Nasaktan ko siya. At kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi mamubura ang sakit na nararamdaman niya. Pasensya ka na, iho. Hindi niyo po kasalanan, Haling Celia. Ang mali ko hindi ko dapat sinabi ka agad. Malalaman niya rin naman po kaagad eh. Pero hindi sa ganitong paraan. Mahal ko ang anak ko siguro, bigyan muna natin siya ng oras para makapag-isip-isip. Pero paano po kung hindi sapat ang oras? Pamilya na kami. Kaya kahit anong mangyari, magiging ayos din ang lahat. Sana nga. May mga sugat na kayang pagalingin ng panahon. Ngunit may mga galos na kusang naghihilom kapag pinabayaan. Pero sa puntong iyon, may natutunan ako na mas masakit pala kaysa sa anumang sugat na natamo ko sa pagtakas namin ni Tala. Bawat sandaling umiiwas ng tingin si Maya, mas mabigat pa sa anumang parusang naranasan ko sa aming angkan. At habang abala akong iniisip kung paano ko mababawi ang tiwalang nawala sa kanya, hindi ko namamalayang may mas malaking problema na palang papalapit sa amin. Ay, naku, nasaan na si Tala? Ano? Hindi mo ba kasama? Hindi po. Naku, akala ko nasa ilog siya. Kanina pa yun, hindi ba? Kanina pa yun, oo. Naku, hindi pwedeng wala lang tayong gagawin dito. Hanapin natin yung bata. Tala! 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 Tala, nasan ka ba? Pag-iwalay tayo ng paghahanap. Tara! Sige po. Noong una, inisip kong baka nang tatago lamang siya. Baka naglalaro o nangaasar lamang.
Pero habang lumilipas ang bawat minuto, may kung anong masamang kutob ang unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Tala! 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 Naku, sino gumawa nito? Bakit ka nakatali sa punong yan? Kuya, nasasaktan ako. Sino gumawa nito? Ha? Siya po. Unti-unting lumabas ang isang lalaking mula sa anino. Mabigat ang tindig, namumula ang mga mata at ang kanang kamay nito ay puno ng dugo. Ikaw? Tay? Matagal ko na kayong hinahanap, anak. Hindi pwede. Siya ang tatay nila. Ay, Diyos por santo. Akala nyo ba'y makakatakas kayo sa akin? Akala nyo ba matatapos lang ng ganun ang lahat? Anak mo si Tala. Pakawalan mo siya. At sino ka para utusan ako? Kinalimutan na kita bilang tatay ko! Nang sandaling iyon, alam kong tapos na ang pagtatago namin sa kanya. Parang biglang pinunit ng isang presensya ang lahat ng iniiwasan naming kasinungalingan. Nang makita ko siya, alam kong hindi na kami makakatakas pa. Hindi na ako natatakot lang dahil alam kong hindi ito aksidente. Wala na akong rason pa kundi harapin ito nang hindi natatakot. Pagod na ako sa iyo. Pagod na ako mabuhay na parang hayop. Pagod na ako magunwaring tama ang lahat ng to. Walang modo! Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Hindi mo alam kung paano pinatay ng mga tao ang lolo mo at kung paano halos sinunog ang buong angka natin. 16 na taong gulang ako noon. Nakita ko kung paano pinagtulungan ng mga tao ang tatay ko. Hindi siya pinakinggan, tinanong o inayaan magpaliwanag. Dahil ano? Dahil naiiba siya. Dahil isa siyang aswang, kaya pinatay siya. Kaya ba para sa'yo, lahat ng tao ay kahaway na? Lahat sila! Hindi pwede kasama doon si Maya. Lalo na yon! Huwag mo siyang idadamay dito. Tignan mo ang sarili mo. Handa mo talikuran ng sarili mong dugo para lang sa isang babae. Tala, huwag ka matakot na dito na ako. Talaga? Kung ganun, subukan natin. Alalahanin kung sino talaga kayo. Yeah! Tala! Tala! Huwag ka pakinig sa kanya! Huwag mo pakinggan ang sinasabi ng utak mo! Kuya, minahamoy ako. Tala! Ayoko amoyin to. Ayoko. Teka, ano bang nangyayari? Tala! Anak, ginagawa niyang halimaw si Tala. Ramil, tama na yan! Tama na! Ayan! Nakikita niyo ba? Ito ang tunay niyang anyo! Tala! Diyos ko, Tala! Sa pagkakataong iyon, unti-unting namula ang mga mata ni Tala. Nangitim ang balat, humaba ang mga kuko at lumalim ang boses. Nakita ni Maya ang tunay na sumpang matagal nang nilalabanan ni Tala. Sa buong buhay ko, maraming beses kong kinatakutan ang araw na ito. Ang araw na makita ng ibang tao kung ano talaga kami. Pero habang nakikita kong umiiyak si Tala at pilit lumalaban sa sumpang matagal naming tinatakasan, may mas mabigat akong naramdaman kaysa sa takot. Ito ay galit sa ama naming mas piniling yakapin ang sakit ng nakaraan kaysa bigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng payapa at magandang buhay. Ramil, tama na! At sino ka para pigilan ako, tanda? Isang taong nakakita ng daan palabas sa sumpang ito! Walang daan palabas. At sino nagsabi niyan? Napakasinungaling mo! Hindi yung kasinungalingan. Ikaw, Mateo. Amoy ko pa rin ang dugo ng aswang sa kaluluwa mo. At amoy ko pa rin yung galit sa puso mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At bakit hindi ko malalaman? Alam ko dahil dati mo akong kagaya. Tay, ano ibig niyo sabihin? Totoo ba yun? Nakauri mo siya? Pasensya ka na, anak. May mga bagay na itinago rin namin sa iyo. Sabihin mo sa kanya na minsan ka rin naging halimaw! Oo! Dati akong halimaw! Dati akong aswang! Pero hindi ako pinanganak para maging halimaw. Katulad ni Leo at Tala. Katulad mo noon, Ramil. Tumigil ka.
Hindi totoo yan. Matagal kitang hinayaan dahil matagal kitang inunawa. Pero hindi na kita hayaang sirain. Ang batang ito, wala kang karapatan. Alam ko ang pakiramdam na araw-araw kang kinakain ng udam. Yung pakiramdam na gusto mo na maging tao pero paulit-ulit kang hinihila ng sarili mo. Sinabi ko na tumahimik ka! Amadeo! Mahina ka! Eto sa'yo! Ama! Malakas ang dahilan ko ngayon, Ramil. Mas malakas kaysa sa'yo. At ano yun? Pamilya. Pamilya! Kuya! Kaya mo, Tala. Kaya mo yan. Naririnig mo ako. Kakayanin mo yan. Tunda ako, kuya. Tumingin ka sa akin. Hindi ka gutom. Takot ka lang. At hindi kita iiwan dito kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Napakagandang eksena nito. Talagang nakakaantig ano. Pero tignan natin kung hanggang saan niya naaabot. Ramil! Ramil, huwag! Huli na! Amuyin mo, Leo. Amuyin mo yung dugong hinahanap-hanap mo. Wag. Amuyin mo! Hindi! Leo! Umalis ka na, Maya. Umalis ka na rito. Pakiusap. Sige na. Hayat! Sa wakas, tingnan mo ang sarili mo! Sa paningin ko ng mga sandaling iyon, unti-unting nag-iba ang mundo. Mas luminaw ang amoy ng dugo. At sa lahat ng taong naroon, may isang amoy na pinakamalapit, pinakamasarap, pinakamalambot, pinakamadaling lapitan, si Maya. Patayin mo siya! Kainin mo! Patunayan mo kabilang ka sa amin, Leo! Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na! Yan ang gusto kong makita. Tingnan mo kung gaano kasarap ang amoy ng dugo niya at kung gaano siya kahina. Tumahimik ka. Bakit? Isang kagat na lang at matatapos na ang lahat ng pag-iirap mo. Hindi mo kailangang magpanggap at magkunwaring tao. Hindi ka tao. Aswang ka! Leo! Leo, kung gusto mong lumayo, sige, hayaan kita. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo ngayon at kung gaano kahirap yung pinaglalabanan mo. Pero nakikita ko at alam ko nasasaktan ka. Hindi mo naiintindihan, Maya. Hindi ko man maintindihan pero alam ko kung ano yung nakikita ko, Leo. Isang taong buong buhay na lumalaban para hindi makasakit ang iba. Na inuuna yung kapatid niya bago yung sarili niya. At handang mamatay para sa mga taong mahal niya, di ba? Yun yung taong minahal ko, Leo. Ikaw yun. Ikaw yun. Maya, mahal kita. Hindi dahil mabait ka o dahil iniligtas mo kami. Mahal kita dahil nung akala ko wala na pag-asa para sa akin. Ikaw ang taong pumili sa akin. Pinili mo pa rin ako makita. Dahil ikaw pa rin naman yan, Leo. Ikaw pa rin yan. Kaya lumaban ka. Mahal kita. Kung ito ang huling araw ko, ayoko magsinungaling pa. Wala kaming napanalunang laban. Hindi rin nawala ang sumpa sa isang iglap. At hindi nabura ang mga sugat ng nakaraan. Pero sa mga sandaling iyon, may isang bagay na nagbago. Iyon ay ang pinili naming magsabi ng totoo. Pinili naming magmahal kahit may dahilan para matakot. At habang nakatayo ako roon sa pagitan ng pamilya na pinanggalingan ko at ng pamilyang pinili kong mahalin, naintindihan ko na minsan ang tunay na laban ay hindi laban sa aswang sa loob mo, kundi ang pagpili araw-araw na huwag hayaang siya ang magdesisyon kung sino ka. Hindi ko maintindihan. Bakit ko ba pinipilit talikuran ng mga katugo natin? Tay, hindi lahat ng namamana ay dapat ipagpatuloy. Nung bata pa ako, sinunog ng mga tao ang bahay namin. Pinatay nila ang mga magulang ko. Lahat pati ang kapatid ko. Dahil nalaman nilang aswang kami. Ako lang ang natira. Kaya nagako akong hindi na muling magiging mahina. Lalong-lalo na nang magtiwala sa mga tao. Pero tay, hindi naman kami ang mga taong nanakit sa inyo. Hindi nyo naiintindihan.
Hindi niyo rin kami iniintindi, Tay. Mang Ramil, may mga taong masasama, oo. Pero meron din pong mga taong handang magmahal at umunawa sa inyo. Kung lahat na lang po ng tao sisisihin ninyo sa nakaraan, hindi na po kayo makakawala sa sakit na yan. Madaling sabihin yan! Hindi rin po madali yung mga pinagdadaanan namin. Pero pinipili pa rin namin magmahal. Kaya nga po pinili kong mahalin si Leo kahit natatakot ako eh. At pipiliin ko po siya araw-araw. Maya, Kaya pala hindi kita mapapalik. Hindi dahil matigas ang ulo mo. kundi dahil May nakita kang bagay na hindi ko nakita sa napakatagal na panahon. Pagod na ako. Napapagod na ako mabuhay sa galit. Patawarin niyo ako, anak. Hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Tay, Patawad. Patawad, anak. Patawad. Nang oras na yon, hindi namin tinalo si tatay sa away. Natalo namin ang galit niyang matagal nang hindi nawawala sa puso niya. Pero hindi naging madali ang lahat pagkatapos noon. Hindi kami gumising isang araw na bigla na lang nawala ang sumpa. Kundi lumipas ang ilang araw sa tulong ni Aling Celia. Dahan-dahan naming natutunang kontrolin ang gutom, harapin ang takot at pagalingin ang mga sugat na matagal nang nasa isip at puso namin. Ginamit niya ang kalamang minana niya sa kanilang mga ninuno para gabayan kami. ano po kailangan namin gawin, Aling Celia? Una, kailangan ninyong matutong pigilin ang gutom habang malinaw pa ang isip ninyo. Hindi nyo lalabanan ang pagiging aswang gamit ang galit. Lalabanan nyo ito gamit ang pagpili araw-araw na huwag magpadala sa galit. parang assignment naman po yun, Alicelia. Ay, mas mahirap pa ito sa assignment pala. Ay, ayoko na po pala. Kanina gusto mong gumaling ka agad. Gusto ko po, pero sana may iba na lang. Ayoko na assignment. Ay naku, kung meron nga lang shortcut matagal ko nang ginawa. Ngayon, ganito. Hawakan ninyo ang mga batong ito. Mga ordinaryong bato lang po ito Oo, pero maaalala ninyo na ordinaryong buhay ang ipinaglalaban ninyo. Kapag nararamdaman ninyo ang gutom o pagbabago ng anyo, hawakan nyo lang yan at isipin kung bakit ninyo gustong gumaling. Ako, gusto kong gumaling para makapaglaro ng hindi natatakot na makasakit ako ng kapwa ko bata. Mabuti. Ikaw naman, Leo. Gusto kong gumaling kasi pagod na ako. Pagod na ako mabuhay magtago. Gusto ko magkaroon ng buhay na hindi ko kailangan ikahiya. Mabuti yan. Iyan ang pinakamahalagang bahagi ng ritual. Hindi ang mga halamang gamot. Hindi ang mga dasal. Kundi ang dahilan kung bakit ninyo gustong magbago. May inumin po ba kaming mapait? Meron Ay, hindi na lang pala ako magpapagaling. Utala naman. Nagpipiro lang ako, kuya. O ganito, sa mga susunod na buwan, mahihirapan kayo ha? Dahil may mga gabing gugustuhin ninyong sumuko na lang. Pero ito ang tatandaan ninyo. Ang sumpa ay lumalakas kapag nawawalan ng pag-asa ang may dala nito. Lumipas ang mga taon. Unti-unting nagbago ang lahat. Nawala ang dating pamumuno sa angkan ng mga kurukutong aswang. Marami ang umalis at piniling magbago, kagaya namin. Higit sa lahat, ang bahay ni Mang Amadeo at Aling Celia sa tabi ng ilog ay naging sanktuaryo ng mga aswang na gustong mamuhay ng payapa. Hindi man lahat ay nagtagumpay, pero marami ang natutong lumaban at para sa amin, sapat na iyon. Kuya Leo, Ate Maya, bilisan nyo. Kapag naunahan ko kayo sa ilog, panalo ako ha. Ay nako Tala, dalaga ka na pero para ka pa rin 8 taong gulang kung umasta. Ay nako. Hindi na yata magbabago yung bata na yan Diyos ko. Hayaan mo na. Mas mabuti kang maingay yan kaysa malungkot, di ba?
Tama. At least hindi katulad ng asawa kong tahimik buong buhay. Ako na naman ang natira mo dito. Totoo naman ah. At sa unang pagkakataon sa buong buhay namin ni Tala, nakahinga kami ng maluwag, namuhay ng payapa, at naranasan ng isang bagay na matagal naming ipinagdasal, ang maging masaya. O Leo, ano bang iniisip mo? Ikaw? Sino pa ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Totoo. Kapag naisip ko kung gaano na kalayo yung narating natin, minsan hindi pa rin ako makapaniwala eh. Pero kailangan paniwalaan mo na. Alam mo, kapapaisip ako kung hindi mo ako pinulot na sa ilog. Ano? Makapagsalita ka naman dyan, parang baka ka lang na pinulot sa ilog ah. Hindi, gusto ko lang sabihin, ikaw lang, yung tao na kilala kong matapang gawin yon. Alam mo kasi Leo, minsan naisip ko kung gaano kabilis magbago yung buhay ng tao eh. Kasi nung una kitang nakita sa ilog na sugutan, pagod at parang may mabigat na problemang pasan, hindi ko naman inakala na darating yung araw na magiging isa ka pala sa pinakamahalagang tao sa buhay ko eh. Nakakatawa nga kasi dati, pangarap ko lang makakita ng mundo sa labas ng baryo. Pero habang tumatagal, napagtanto kong hindi naman pala lugar yung hinahanap ko, kundi tao. Sino naman yung taong yun? Kailangan ko pa bang sabihin kung sino? Gusto ko kasing marinig yun mula sa'yo. Ay nako, sige na nga. Siyempre, ikaw yun, Leo. Kasi nung dumating ka, parang unti-unti ring dumating yung mga bagay na hindi ko alam na kulang pala sa buhay ko eh. Yung may makikinig sa mga pangarap ko, yung may magtatanong kung kamusta ako, yung may magpaparamdam na hindi pala ako nag-iisa sa mga laban ko sa buhay. Kaya kung may isang bagay na ipagpapasalamat ko sa lahat ng mga nangyayari, yun yung araw na nakita mo ako sa ilog. Kasi kung hindi mo ako niligtas noon, hindi ko mararanasan yung pakiramdam na mahalin at mahalin din pabalik. Ay nako, basta kahit anong mangyari ha, kahit gaano kahirap yung mangyayari pa, wala akong pagsisisihan. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko, Leo. Mahal kita, Maya. Mahal din kita, Leo. Habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, naisip ko kung gaano nakalayo ang narating namin mula sa gabing tumalon kami ni Tala sa bangin. Akala ko noon, katapusan na namin yon. Ang hindi ko alam, iyon pa lang pala ang simula. Miss Jam, kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan namin, iyon ay ang katotohanang hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin. Hindi mo rin kailangang takasan ng nakaraan mo habang buhay. Minsan, sapat na ang harapin mo ito. Dahil kahit gaano kadilim ang pinanggalingan mo, may mga taong darating para ipakitang may liwanag pa rin naghihintay sa dulo ng dilim. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Miss Jam. Muli, ako si Leo. At ito ang aking kwento. At yun na nga ang kwento ni Leo at ni Maya. Yes. Kaya kung ano man ang inyong natutunan sa ating kwento, ano man ang paborito ninyong parte, at ang anumang nakakatawang experience ninyo habang nanonood, nakikinig. nanonood, i-comment nyo lang yan sa baba at malay nyo, kayo na ang ating susunod na Kaya of the day! sa ating susunod na video. Bye! Bye!